Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ang salot po ng Pilipinas ngayon, si Vince Dizon, perwisyo po ang inaabot. Ang inaabot po ng bansa natin kay Vince Dizon. Una, wala po siyang malinaw na programa para malutas po ang mga suliranin sa DPWH. Ikalawa po, no, imbis po na makatulong siya, ay perwisyo po siya. Alam po ninyo kung bakit po perwisyo. Kasi galing na siya kahapon, di ba? Kahapon, nag-cause na siya. Nung isang araw, nag-cause po siya ng pagkaantala dahil nag-request siya, kala niya matotokis niya yung mga senador, no? Pagkatapos na pagkagaling niya sa senador, ano po ang nakita niya po na hindi niya natokis yung mga senador. Ano po ang ginawa ni Boy Tokis Dizon? Instead po na magplano, ayan po, mahilig po sa press conference. Press conference ng press conference. Yan po ang ginawa ni Boy Tokis Dizon. Okay. Bukod pa po dyan, sa kapalpakan niya na yan sa Senate, ang dami pong kapalpakan ng tao na to. Paano? Mahilig po sa forma-forma. Mahilig pong umikot ng umikot para po i-project na may ginagawa siya. Pero sa actual po, wala po silang napipigilan, 'di ba? Tuloy ang pagnanakaw, tuloy ang budget ng mga magnanakaw. 'Yun po ang pinahiwatig ni Vince Dizon eh. Ituloy natin, Huwag nyo pong bawasan yung budget dahil yan po ay budget para sa mga magnanakaw. Okay. Isa pa pong kapalpakan nito ni Vince Dizon, eto nga po, no, yung Bukana Bridge. Alam mo, ikaw ang alter ego ng presidente, no? Sa kasipsipan po ni Vince Dizon, kahit po sinasabi na hindi pa po tapos. Hindi pa po tapos itong Bukana Bridge. Kung hindi pa po tapos, nasabi po ni BBM na bubuksan ng December 15 eh. Akalain nyo, sumunod pa rin. Ikaw magsasabi dahil ikaw ang DPWH eh. Sa'yo kukuha ng impormasyon yung presidente. Hindi yung pag sinabi na susunod ka na kahit na hindi pa tapos. Ano po ang epekto ng mga kapalpakan na to ni Vince Dizon? Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Pumiyak pa. Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Alam po ninyo, sabi na nga basta po ang tao, nauna po yung tokens, nauna po yung pa-picture, nauna po yung pa-video, video ops, photo ops, dak-dak dito, dak-dak doon. Pag wala po akong kabilib-bilib sa mga tao na ganyan, yung nauuna pong pumorma sa camera bago yung trabaho. Yan po, ganyan po to si Vince Dizon, no? Buhat nung nagsimula yan, katakot-takot. Kaya nga ang bansag ko dyan, Boy Tokis eh. Katakot-takot ang hindi natin papayagan itong mga pangyayari na ito. Hindi natin papayagan na manatili itong mga ganito. Na, manatili sila na magnakaw. Yung mga nagtatrabaho po ng totoo, tahimik lang po yan. Nasa drawing board po yan. Meeting ng meeting, hindi po media ng media. Hindi ikot ng ikot. Maiikot mo ba ang Pilipinas? Makikita mo ba ang bawat isa niyan? Katarantaduan po yan. Imaginein po ninyo, kung isang araw, ilan po ang sinabing Ghost Project? 400. Kung lahat yan, dadalawin mo kada isang araw. Kulang ang isang taon. 365 lang ang isang taon eh. Dalaw lang ang magagawa mo nun.
Alam niyo po yung kasipagan, hindi po nakikita yan sa paikot-ikot, pa-picture-picture, pa-video-video, hindi po yan nakikita. Pwede ka magtrabaho, mas less lang, naroon ka lang, nakaupo ka lang, patawag mo lang yung mga dapat. Tapos tanungin mo ng mga dapat mong itanong, hindi yung ikot ng ikot, parang trumpo na hindi na makaligo. Wala naman pala na solve. Hindi rin po natanggal yung mga bilyon-bilyon na nanakawin. 'Di ba? Yan ang una mong trabaho. Hindi na maulit yung naganap noong 2025. O sa tingin mo, nagtagumpay ka sa katotokis mo? Okay lang sana kung kada punta niya ron may nakukulong. Okay lang sana kung kada punta niya sa isang lugar may napapahuli. Wala rin naman eh. Inuna pang puntahan ng Davao niyan, pumunta pa sa Davao yan. Oh. Kasi politika, porma-porma. Saka po porma nyo, napahamak yung budget natin. Deadlock hanggang ngayon. Ang budget natin naka-deadlock. Panay kayo porma. Hanggang ngayon po, ito, tignan nyo po yung Senate. Kung may isa pa kayong cellphone o isa pa kayong tignan nyo po yung Senate bicameral meeting. Hindi pa rin po nagsisimula hanggang ngayon. Hindi sila pumapayag sa bawat isa eh. Alam nyo naman yung mga congressman natin, masyadong spoiled yan. Kung ano gusto nila masunod. Napagbigyan na nga sila sa MAIP. Kasi maipilit nila 'di ba? Yung budget nila, yun ang tinatawag ngayon na bagong pork barrel. Yung kinakailangan pa ng perma ng mga congressman para kagamutin sa ospital kung wala kang pera. MAIP. Oh. Alam nyo, sa totoo lang po, katotokis ni Boy Tokis Dizon, nagkaroon tayo ng deadlock sa budget. Medyo masarap-sarap pong pag-usapan yan. Unahin na po natin yung madali-dali. Yung pagiging DPWH secretary mo, kayo yung nasa ground dapat. Kayo yung sa inyo magmumula yung mga pagpapasya ng presidente ng Pilipinas, di ba? So sinabi ni President Marcos, nagyabang. Yabang lang naman talaga yun eh. Sinabi niya na by December 15, bubuksan na yung bubuksan na baboy daw ako. Oy, benta mo na ako kasi ako lang ang tanging baboy na nagsasalita. Wala po nanonood eh. Bakit hindi ko raw tinatopic yung boxing? Wala po nanonood sa boxing. Tignan nyo. Ilang kayo ngayon? Di ba? Mas marami. Okay. Ito po ang yung si Dizon, no? Paano po siya gumalaw? Kayo po yung inaasahan. Magpipid kayo sa Pangulo ng gagawin ng Pangulo. Di ba? Kunwari, nagyabang si Mr. President na kasi naroon na rin lang siya pabubuksan na sa December 15. Ikaw, na DPWH, ikaw magsasabi sa Pangulo, Mr. President, mukhang hindi pa po pwede na buksan ito. Kasi sabi ni Mayor Baste, hindi pa po pwedeng buksan. Ano ba yung sinabi muna ni Mayor Baste bago natin ituloy sa tutang-tuta na si Vince Dizon? Ito po sabi ni Baste, Davao City Mayor Baste Duterte ranted about the slated opening on Monday afternoon of Bukana Bridge here in compliance with an earlier announcement by President Ferdinand Marcos Jr. Duterte said the approach road is still incomplete. Hence, it was still premature to open the bridge. So, hindi pa po tapos. Yung panggagalingan po, yung bridge okay na, tapos na. Yung kalsada po papunta sa bridge, hindi pa po tapos. Ngayon, ano po yung mga kulang? Kaya nga po, aminado sila, kung magbubukas,
4 na lane yun eh. 2 lane lang po yung bubuksan. Segment B of the coastal road remains under the jurisdiction of DPWH as it has not been officially turned over to the local government primarily because the project is still unfinished. Hindi pa po tapos. Kaya hindi pa po ma-turn over sa kanila. Pero dahil nagsalita po yung Pangulo, no? Dahil nagsalita na po yung Pangulo na bubuksan, kahit po hindi pa tapos, sa Marso po matatapos eh. Matatapos naman po sa Marso, hindi na lang po maghintay. DPWH ka. Ngayon, sinasabi ng mga tao nung kinantyawan ni Aimee Marcos, hindi naman kasi engineer yan si Dizon eh. O ngayon po, dahil ikaw ay politiko, ikaw ay political aid, yung mas importante sa'yo, yung sinabi ng amo mo kaysa sa, lalo nasisira yung amo mo. 'Di ba? Lalong nasisira sa ginagawa mo. Ano po sabi ni Baste? Should anything happen to the Baweños in that area because of inadequate street lights and safety measure, that is on you and your stupidity. Ka-estupiduhan, kabobohan. Yung gagawin nyo, wala pa palang mga ilaw, street lights. Para lang po mabuksan, walang mga street lights, kakapaka-paka sa dilim. Bridge po yun. Papunta ka sa bridge ng kakapaka-paka kung mahulog ka. Para lang pagbigyan mo yung sinabi ni BBM na kinakailangan na magbukas, mamadaliin nyo yun lahat. Ito pa po ang sinabi ni Baste. If they insist on opening it, let them be because the president behaves like a child. Dahil gusto lang na pabuksan. Yung DPWH naman na pwedeng magpayo, Mr. President, hindi po talaga natin pwedeng buksan dahil wala pong street light eh. Para lang po mapagbigyan na mabuksan pa rin kahit walang mga street light. Ito po ang pahayag nito ni Ito po ang pahayag nito ni Auntie Claire. Pakinggan nyo po at maririndi po kayo sa katwiran. Ang problema, sira-sira pa po bago. Badong-bading supot. Ang galing. Ngayon ko lang narinig yan, sabay-sabay. Opo, supot na po. Isa-isa lang. Supot lang. Badong supot, pwede na. Parang kita nyo kami, Lenny Lutang lang. Okay na yun. Ang dami nyong gustong pagsabay-sabayin. Badong supot. Badong supot. Ayun na yan. Yun na yung banat mo sa akin. Wala kang ibabanat sa mga sinasabi ko. Pinapakita nyo lang na mahina kukote nyo. Okay. Balik tayo rito kay Auntie Claire. Wag ka na mag-flag. Alam ko na yung sinasabi mo pero wag ka na mag-flag. Hayaan nyo na yan. Ito po pakinggan nyo po si Auntie Claire. So, ang sasabi po natin, maaari po siyang daanan. Especially wala akong tenga eh. Hindi natin mapapakinggan si Auntie Claire. operasyon mismo ng LGU ng Davao City para po maging maayos po ang pagdaloy ng trapiko. At sinasabi rin po na ang DPWH solar lights installation, ito po ay 2 to 3 days ay matatapos na po ang solar lights sa buong stretch at maaari na pong madaanan kahit sa gabi. Pero ang sinasabi po natin, maaari po siyang daanan, especially kapag umaga po.
Okay. Sa madaling salita po, okay, okay nga. Hindi nga natuloy pero gusto nga nilang pabuksan. Siguro na-realize nila walang ilaw talaga, hindi na lang nila tinuloy. Bubuksan nga, may pronouncement po kasi na bubuksan yung Bukana Bridge. Ngayon, na-realize siguro nila na wala naman talagang ilaw pa, hindi na nila binuksan. Oh. Kaya lang po ang problema po rito yung paraan po ng pagtugon nito ni Vince Dizon. Na willing siya sumunod dahil tuta siya, lahat ng gagawin, sinasabi ng Pangulo, sinusunod niya. O diyan, i-connecta po natin yan dito sa deadlock ng budget. Si Vince Dizon po yung nagyabang. Nagyabang po yung Pangulo tsaka si Vince Dizon. Nakakaltasan nila yung budget ng DPWH dahil ayaw nila na meron pang overprice. Doon daw po nagkakaroon ng nakawan. Doon sa overprice ng mga materyales. Wala pa nga, hindi pa nga sinabi yung katkungan eh. Hindi pa nga nila tinanggal yung mga porsyento eh. Overprice pa lang po yung pinag-uusapan natin ng materyales. Tapos sinabi po ng Pangulo, sinundan pa po yan, kasi nakakagulat yung pronouncement ni Boy Tokis eh. Parang 25 to 30% overprice ng materyales. Tapos sinundan pa yan ni BBM na 50%. 50% ng materyales ay overprice. Overprice ng 50% pala. Ibig sabihin, yung mga senador natuwa, babawasan natin 'to. Yung budget nyo, babawasan natin ayon sa inyo. Ayon po yan sa datos ni Vince Dizon. Babawasan yung budget. Kasi pinagmalaki na nila sa media eh. Boy Tokis nga eh. Pareho sila ni BBM na pinagmalaki sa buong media na babawasan nila, kakaltasan nila yung budget ng DPWH dahil tatanggalan na nila ng overpricing. May ginagawa silang anti-corruption. Yan po yun eh. Pagmamalaki po nila yan para sa anti-corruption nila. Tapos ngayon, napagalitan siguro to si Vince Dizon, habulin mo yung Senado. Eto sabihin mo, 10,000 ang hindi magagawa dahil nagbawas sila ng budget. Ngayon, ang sagot sa kanya ng Senado, galing sa iyo yung mga datos eh. Ikaw ang nagbigay sa amin yan na babawasan eh. Unang sabi ni Vince Dizon, paglabas niya ng Senado, nung sinalang siya, mali daw ang kwenta ng Senado. Di lalong napahamak kasi katotokes niya eh. Ngayon, nagsusorry na siya. Iba na dialogue. Iba-iba script eh. Yan po mahirap pag nauna yung tokes bago yung trabaho eh. Sabi niya, mali daw yung pagkukwenta ng Senado kaya mali yung pagbabawas. Ngayon po, bago na script, nagkamali sila dahil may kulang pa siyang papeles. Pwede ba yun? Kaninong kapalpakan yun? Lahat ng mga department, wala pong humihirit sa budget. Kung ano po ang binigay ng Kongreso, yun po ang pagkakasyahin nila. Bakit po hindi magawa yan? Halimbawa po yung OVP. Kinaltasan nila ng mga budget ng mga nagdaang taon dahil sa politika. Kinaltasan nila yung budget ng Office of the Vice President. Di nag-adjust po yung Office of the Vice President. Bakit po hindi pwedeng mag-adjust ang DPWH? Narinig po natin sa hearing yan eh. Once na nakita na sa NEP yung proyekto, humihingi na po yung mga proponent, yung mga nag-insert po. Yung nag-insert sa NEP, humihingi na po ng porsyento nila, advance porsyento. Kung nakapagbigay na yung kontraktor, hindi nila pwedeng sabihin sa kontraktor na hindi na matutuloy yung kontrata mo kasi bawas budget.
'Di ba? Bawas budget, ayaw pumayag ng Senado. Madali lang naman po 'yun, eh. Kung bawas po ang project, bakit tarantan-taranta sila? Pinapunta pa nila si Vince Dizon. Kung ikaw matino ka nagtatrabaho, ayaw nyo akong budgetan, trabaho lang ako. Ayaw kang budgetan, magtrabaho ka lang. Eh, hindi, eh. May deadlock ngayon dahil ayaw pumayag ng Senado. Ang sinasabi ng Senado, sa'yo galing yan, Vince. Etong kwenta mo, sa'yo galing. Nung sinunod ka namin, sumunod kami sa kwenta mo na budgetan ka. Bawasan yung budget mo para mawala yung corruption. Ibig sabihin, Vince Dizon, kung ayaw mo pa rin pabawasan yung budget mo, nariyan pa rin yung overpricing, nariyan pa rin yung porsyento. Walang pagbabago sa 2026 budget. Para saan pa na nilagay ka dyan? Para palit pangalan lang, palit ulo lang? Dahil galit na yung mga tao sa DPWH, magpalit lang ng ulo, hindi na uli galit. Nakakagalit lalo yung ginagawa mo, eh. O, umamin pa siya ngayon, delay na lahat ng proyekto. Pag delay po ang proyekto ng DPWH, nadadagdagan po yung budget. Ganyan po kapalpak itong si Boy Tokis. May nag-comment, sabi, paano yan, Buds? Kinasuhan na ni Madriaga si VP Sara. Di wala ka ng trabaho. Pag kinasuhan ni Madriaga yung YouTube, sa YouTube ako kumikita, hindi na. Wala na raw akong trabaho. Ganyan po kabugok ang mga kalaban natin. Wala na raw akong trabaho dahil kinasuhan na si VP Sara. Nakulong nga si Duterte, may trabaho pa rin ako, eh. Kasi hindi naman sa kanila ako nagtatrabaho, eh. Sa YouTube. Bugokan po niya. Kaya tatawanan mo na lang, eh. Ang tatalino ng mga kalaban natin, no? Matatawa ka na lang, eh. Paano yan? Kinasuhan na ni Madriaga. Si Tatay Digong nga pinakulong, eh. Nagtatrabaho pa rin ako, eh. Okay. Ito pa po ang mga sinabi ni Boy Tokis Dizon. I'm not a politician. Dizon says, won't run for public office in 2028. Wala kaming pakialam. Tumakbo ka o hindi. Hindi ka tumakbo, wala kaming pakialam. Tumakbo ka, wala rin kaming pakialam kasi talo ka, hindi ka mananalo. Pwera na lang siguro kung barangay ang tatakbuhan mo. Hindi raw siyang tatakbo. Ano nang pakialam namin? Kahit tumakbo ka pa, hindi ka mananalo. Siyempre, depende pala sa takbo. Baka naman tumakbo lang ng konsehal, eh. Alangan naman matalo pa yan sa konsehal. Ngayon, ano po epekto nitong pagpipilit ni... Kasi alam po ninyo, bakit po pinagpipilitan ng mga House of Representatives na kinakailangan mapatupad yung sinasabi maibalik yung budget na kinaltas. Alam niyo po kung bakit? Utos na po yan. Alam niyo naman yung congressman tsaka yung Malacanang talagang utos yan, eh. 'Di ba? Utos sa kanila yan na hindi po pwedeng kaltasan kasi pag kinaltasan nga, ang tansya namin, may mga nakapag-down payment. Ayaw na magsoli ng mga down payment. At saka baka yung mga nagpapasya, nga pala, no? Parang si Vince Dizon, pinalitan si Bunuan para kunwari pinalalaya yung mga korap, 'di ba? Kunwari pinalayas yung korap para matigil yung corruption. Wala naman po, eh.
Dito sa gobyerno na 'to nagpapalit lang po ng pangalan. Halimbawa po, hindi na po speaker si Martin. Hindi na po Appropriations Committee si Saldico. Oh, sino po ang pumalit? Si Boji D at saka si Swansing. O ngayon po napag-alaman natin. Si Swansing, si Boji D po ang may pinakamalaking insertion diyan po sa DPWH budget. At ang pangalawa po ay si Swansing. O di pareho lang, nagpalit lang tayo ng Martin Romualdez at Saldico, pinalitan lang natin ng Boji D at Swansing. Tuloy-tuloy lang po. Kaya hindi po pwede na kaltasan nila yung DPWH. O ay, alimbawa po, pagmamalaki nila dahil corrupt, dahil punong-puno ng corruption, itong flood control, wala na tayong budget sa flood control. Wala nang budget? Wala nang budget sa flood control? Opo, nilagay na namin sa farm to market road. Ganon din. Nilipat nyo lang. DPWH pa rin. Kontrata pa rin. Kontratista pa rin. Talagang nagbobulan tayo. Pero ito po ang pinakamalapit. No? Wala na nga nabago. Walang nabago si Vince Dizon. Tuloy pa rin po ang budget ng mga corrupt officials. Kasi sabi natin, baguhin natin yung budget, linisin. Kaya nyo nga tinelevise. Kaya nyo nga nilive yung budget hearing ng BICAM. Kaya kayo naka-live, di ba? Para masilip ng tao na transparent kayo this time. Pero wala pa rin po eh. Pinababalik nyo pa rin yung mga kinaltas eh. Ano pa pong problema? Ngayon po, dahil dyan sa ginawa mo, Dizon, ayaw pumayag ng Senado, ayaw din naman pumayag ng Kongreso, ng House of Representatives, may deadlock tayo. At ano po ang epekto? Ito na po ang mga pronouncement ngayon. Nagsisisihan na, di ba? Sinisisi na po ng Senado. Sinisisi na po ng Senado tong si Dizon dahil sa kanya daw galing yung mga datos na yan. Ngayon po, ang sabi ni Ping Lacson na pangalawa po sa pinakamataas, Senate pro tempore. Tingin ko nga, mas nasusunod pa si Senator Lacson, parang figurehead lang si ano eh. Ang tingin ko nga, parang figurehead lang si Tutasin eh. Mukhang si Lacson talaga yung nagpapatakbo ng Senado ngayon. Ano po ang sabi ni Lacson? Mas gugustuhin pa namin yung reenactment, yung budget ng January o ng first quarter kaysa pumayag kami na ibalik sa dati yung flood control project. Yung flood control, yung budget ng DPWH. Reenactment ng budget kahit na yung first month, ibig sabihin yung January o first quarter, payag pa si Lacson. Pag reenactment budget, ano po ba description natin sa budget ng 2025? Ang description po natin ng budget ng 2025 ay pinaka-corrupt na budget. So reenact yung budget ng pinaka-corrupt, wala po, natanggal to si Vince Dizon. Pareho lang. Wala rin naman nakukulong. Sabi nyo, December 15, marami na nakakulong. Asa na? Nauna pang pag-usapan yung kaso ni BP Sara eh. Nauna pa yung panlalabo bago yung totoong mga kaso eh. Ang purpose talaga nila, lituhin ng mga tao eh. Ayan po, sabi po ni Lacson yan. Pipiliin pa nila na mag-reenact na lang ng budget kaysa pumayag kay Vince Dizon na bakit Vince Dizon hindi mo kaya? Kung 'di ba ganito po 'yan, eto lang binigay sa ng budget, pagkasyahin mo. May utos diyan, hindi ka po pwedeng pumayag dahil gawin mo ang lahat, magmakaawa ka, pumunta ka ron. First time po 'yun na meron secretary sa BICAM. BICAM po para lang po 'yun sa senador at mga congressman. Sa BICAM po, ganito lang po ang trabaho ng BICAM.
Meron na pong na-approve na po hanggang third reading yung sa Senate, na-approve na yun hanggang third reading yung sa HOR. Ngayon, kaya sila magmi-meeting, yung hindi magkaiba po, yung magkaiba pong provision, pipilitin po nila na pag-isahin. Halimbawa po, binawasan po ng Senate yung budget ng DPWH. So, yun lang po yun sa BICAM. Hindi na po pwede na magkaroon pa ng iba. Diyan tayo nagka-leche-leche. Ang ginawa nila, di wag ka maniwala. Hindi raw siya maniniwala sa akin. Hindi ka na nga naniwala, nag-comment ka pa. Kung ayaw nyo maniwala, malaya po kayo. Kaya lang, kawawa naman kayo. Ayaw nyo na maniwala sa akin, nakikinig pa kayo. Opo, wala po akong alam. Aminado po ako. Kaya nga nakakapagsalita ako na straight ng 2 oras, 3 oras. Ito na lang hamon ko sa mga nagsabing matalino sila. Mag-vlog kayo. Para pagkitaan nyo naman yung talino ko. Talino nyo. Okay. Tuloy na po natin, no? Yan po ang nakakaawang kalagayan ng Pilipinas ngayon. Wala na nga nalutas itong wala na po tayo na bago sa 2026. Ano po ang sabi? 2/3. Ha? Alam nyo naman siguro yung 2/3. 2/3 po ng DPWH budget ay pork barrel o insertion pa rin. 'Di ba? Akami ba nagsabi niyan? Hindi po. Si Libiste. PCIJ. Ano po sabi ng PCIJ? Ang sabi po ng PCIJ naman, pinakamalaking budget na napunta sa kanilang mga distrito, pinakamalaki po si Speaker D at pangalawa sa pinakamalaki si Swansing. 'Di ba? Ito po ang pahayag nito ni Ping Lacson. My position is better a reenactment. Pero meron pa siyang sinabi dito eh. Based on our majority caucus yesterday. So nag-meeting po sila kahapon. We cannot and will not allow that. For the sake of full transparency, we stand 4 square behind our panel under the leadership of its chairman, Senator Gatchalian. My position is better a reenacted budget in January or even in the entire first quarter of 2026 than an unchecked corruption, conducive, and worse graft-ridden GAA. 'Di ba? Mas gusto niya pa kaysa ang reenactment. Ang reenactment po ay pinaka-worse. Yan po ang pinaka-corrupt. Sabi niya rin, pinaka-corrupt na budget. Sabi po ni Vince Dizon, yan. Ito pa po ang isang parang tanga lang. Ito po, takang-taka tayo dito sa buong media, sa lahat po ng mga bayarang media. Headline po nila ton si Bam Aquino. Kadena Act, pasado na sa Senado. Wala kaming pakialam. Alam nyo, ang trabaho nyo dapat, mga senador, tumugon kayo sa pangangailangan sa inyo ngayon. Alam nyo kung ako ang Senate President, tigil muna natin yung mapagawa ng batas. Asikasuhin lang natin yung budget at saka lahat ng corrupt. Imbestigahan natin lahat ng corrupt. Napakarami nyo ng batas. In fact, may batas po laban sa pagnanakaw. May anti-plunder law. May graft and corruption law. Sangkatutak po, pati po yung pagbabawal ng pagreregalo.
ang dami pong batas ng Pilipinas. Pagmamalaki nyo na namang mga dilawan, Kadena Act. Ano yan? Kakadenahan ka na. Hayop itong mga Aquino na to. Mga peste kayong mga dilawan kayo. Kayo talaga mga salot. Dilawan, kakamping, mga salot kayo. Mga Marcos, lahat kayo. Salot kayo dito. Ano pagmamalaki nyo batas-batas, paggawa ng batas. Aanin niya mga batas pa na yan. Di nyo nga maipatupad ng maayos eh. Katarantaduhan yung mga gusto nyo. Dapat ang trabaho ng Senado ngayon dahil extra special po ang kalagayan natin. Lahat sa gobyerno halos magnanakaw. Halos lahat ng ehensya po ng gobyerno ay magnanakaw. Ang trabaho nyo lang dapat, wala na muna kung ano-ano, kadena, mga antay-antay dynasty bill. Katarantaduhan po lahat yan. Yung nagsusulong na anti-dynasty bill, si Speaker D at saka si Sandro Marcos. Yung isa anak ng presidente. Yung isa sangkatutak ang kamag-anak na politiko. Pag-resign ninyo muna yung tatay mo kung gusto mong ikaw ang maging congressman para maniwala kami. Eto naman, kahawig lang ni Ninoy, pinasok ko yung Kadena Act. Ano naman? Anong pakialam ng bayan dyan sa lintik na Kadena Act? Ang gusto namin gawin po ninyo, pigilan ninyo yung pagnanakaw. Magnanakaw na ang lahat. Kadena pa. Ang lulutas sa pagnanakaw ay anti-dynasty law. Puta. Law pa rin ang lulutas sa problema ng pagnanakaw. Ngayon kayo ninanakawan tapos magpapasa pa lang kayo ng batas. Sapat na po yung batas natin. Simple lang po, bawal magnakaw. Batas po yun. Hulihin nyo yung lumalabag sa batas. Hulihin na yan lahat. Hulihin nyo. Manghuli kayo. Putak. Hindi yung kung ano-ano ginagawa nyo sa buhay. Kadena Act. Wala kaming pakialam. Panay kayo pautot. Pautot lahat ng ginagawa nyo. Panay kung kalokohan. Trabaho nyo mag-imbestiga. Hindi kayo nag-iimbestiga. Gawa kayo ng gawa ng batas. Hindi po nila, baka sabihin nyo, yun lang trabaho nila. Opo, pero trabaho rin nila, yung Blue Ribbon lalo na, mag-imbestiga ng mga corrupt official para mapigilan na po yung corruption sa Pilipinas. Okay na yo po. Wala namang katuturan yung mga... Hindi na po natin kailangan ng mga batas ngayon. Hindi mo ko nainis. Gobyerno nakakainis sa akin. Ganun po talaga dapat. Yan, natutunan ko yan eh. Huwag kayong mag-awat ng galit. Okay, tanyo, tatawa na ako ngayon kasi nabuhos mo yung galit mo eh. Psychology po yan. Ilabas nyo yung galit nyo, humiyaw kayo. Kita nyo ko. 'Di ba? Hinihiyaw ko lang yung galit. Nakakagalit eh. Ito po. ICI. Panagot daw sa batas. Sa problema. Nagtayo ng ICI. Nag-resign na lahat. Isa na lang natitira. Yung isang babae, magre-resign na rin. Wala rin katuturan. Ang gusto lang nila, tapos ang nakakagalit pa, magsasampa ng reklamo tong mga dilawan kakamping, etong adik na pare, at saka to si Shelo Magkano, Magno, Shelo Magkano, Magno, ilang pinatay niyong puno dyan sa isang truck na papeles nyo. Ang dami na ng papeles. Ang dami na ng papeles. Tapos, ang gusto lang pala nila, pabuksan yung bank account ni BP Sara. Parang ang sinabi ni Shelo Magkano, Magno,
Parang ang sinasabi ni Shelo Magno pala, eh, ididemanda ka namin ha. Pero, ikaw ang magbigay ng ebidensya laban sa'yo. Di ba? Ikaw ang magbigay ng ebidensya. O, makinig ka kasi, Lord Tara. Engot ka kasi. Pinapaliwanag ko nga sa'yo eh. Ah, kasuhan daw natin si Martin. Wala nga kaming ebidensya eh. Ano, sino, saan ako kukuha ng ebidensya? Tangengot pala kayo. At saka ikalawa, magastos po ang pagkakaso. Di ba? Eto po, at least may nagagawa ako. Na-expose ko po yung mga magna. Ikaw, kayong mga batikos ng batikos sa aming na nagbabatikos, ito po trabaho namin eh. Oposisyon kami. Alam nyo ba yung oposisyon? Yan ang trabaho namin. Taga-oppose. Katulad mo, trabaho mo yan, di ba? Pang-asar ka sa buhay. Paano naman ako naging fake news? Tangengot to, hindi lang ako nagsampa ng kaso, fake news na ako. Bobo talaga. Ang ina. Eh di, kung hindi ka magsasampa ng kaso kay Martin Romualdez, fake news ka. Ha? Sige nga, kung fake news nga ako, ano ang pinake news ko? Yung nagsabi na fake news ako, ano yung pinake news ko? Dali lang naman, di ba? Magbigay ka lang ng isa na pinake news ko. Syempre, wala akong alam. Kasi ang alam ko lang, pag kukontrahin ko ang tao, sasabihin ko lang, fake news ka. Dahil mahina ako kote ko eh. Hindi ko kayang kontrahin yung sinasabi mo ba dong. Kaya sasabihin ko na lang, fake news ka. Actually, hindi nga ako nag-news eh. Komentaryo nga ito eh. Wala pong fake commentary. Hindi ko naintindihan yan. Kaya fake news ka na lang. Matanda ka na. Yung idol nyong ICC, tinutugis na ng Russia. Yari kayo, yung mga idol nyo sa ICC. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong. Pwede na po kayong magbigay ng reaksyon. Yan. Tapusin muna natin to rito.